Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Binance, kung saan sabi rito ay natalo po ang SEC laban kay Binance US. Ayan. Ito po ay yung labanan nila sa kanila sa korte. Ayan, at sabi dito ay uh, yung exchange volume ni Binance US ay bagsak po. Ayan. $5 billion yung kanyang trading volume ay bagsak po ng bumaba po ito ng $40 million. Ayan, mula sa pagiging billion nito ay naging million na lamang siya. Kaya ang laki po ng kanyang binagsak. Dulot po yan ng nagaganap na kaso ni Binance US at kay SEC. Ayan. Ano nga ba ang naging dahilan rito kung bakit natalo ang SEC, at yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. At yung mga nagtatanong, ayan, ano nga ba ang kinalaman ng balitang ito sa mga cryptocurrencies, ayan, sa mga galaw ng mga cryptocurrencies, ay dapat po nating malaman na si Binance ay ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At ngayon ay si Binance US ay magkaiba po ito kay Binance Global. Si Binance Global ay ito po yung ginagamit natin. Yan. Samantala si Binance US ay ito naman yung Binance platform na ginagamit lamang ng mga nasa bansang US. Kaya Binance US. Ayan. Ngayon ay yung Binance US na ito yung hinabol ng US SEC. Yan. Yung mga SEC po sa bansang US ang naghabol dito kay Binance US. At yan, bago natin ipagpatuloy ang usaping ito, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Yung sinasabi ko po kanina ay ayan, si Binance US. Ayan. Sabi po kasi ni Ginoong Changping Zhao, ayan, or si CZ, siya po yung nagmamay-ari kay Binance. Ayan, siya ang founder ng Binance. Sabi niya kasi mahalaga ang Binance. Ayan. Kasi meron pong nagsasabi sa kanya na bitawan niya na ang Binance US. Ayan. Maski nandyan naman po kasi si Binance Global. Ayan. May mga nagsasabi ng ganyan kay Ginoong Zizay. Pero ang sabi kasi ni Ginoong Zizay, ang Binance US ay malaki po kasi yung mga users dito kay Binance US ay malalaki po kasi, mga bigatin. Ayan, ang lalaki ng kanilang mga pinapasok na investment. Ayan, kaya isa itong parang malaki. Yung malaki na bahagi ng Binance. Ayan, ng kabuuan ng Binance. Ayan, kasi yung mga investor dito, kung makapag-invest sila ay ang lalaki. Hindi po tulad ng mga investors dito sa atin sa Binance Global. Kasi ayan, alam naman po natin na ang bansang US ay ayan, sa kanila yung US dollar na fiat currency. Kaya sabi ni Binance ay ayaw niya talagang sabi ni Ginoong Sise ay ayaw niya talagang bitawan ang Binance US. Ilalaban niya talaga ito. Ayan. Dahil gusto niyang ipagpatuloy ang operation ng Binance US. Ayan, sa bansang US. Ayan. Kaya patuloy niya itong ipinaglalaban. Ngayon, ang epekto nito kasi sa market ayan, alam naman natin na ang pinakamalaking exchange ay si Binance. At kung pag nangyaring nagsara ang Binance US ay
meron po itong malaking impact sa mga cryptocurrencies. Lahat po ng mga market, lahat ng mga prices ng mga cryptocurrencies ay meron itong malaking impact at naramdaman po natin yan noong umpisa. Yan, naramdaman natin yan nung umpisa na hinabol ng SEC. Yan, ang Binance US. Pero ngayon ay parang hindi po gaanong malaki yung impact nito. Yan, kasi alam naman natin na marami nang nagsialisan. Ayan, kaya ngayon ay yung mga natitira na lang ay yung talagang malakas yung kanilang paniniwala kay Binance. Kaya yan nga, mula sa 5 billion na exchange volume nito ay naging 40 million na lamang ito. Ayan, ang sabi dito ay the US SEC took a loss after a court denied its request to inspect Binance US. Ayan, meron daw pong request or kahilingan ang US SEC na mag-conduct ng inspection kay Binance. Yan, ano kaya yung kanilang i-inspect dito? Trading volume on the platform has decreased significantly since lawsuit began. Ayan, yan po yung sinasabi ko kanina, bumagsak yung kanilang trading volume. Yan, nung nag-umpisa yung lawsuit or yung kaso na ito. Kasi syempre yung mga users ay natakot. Yan, ganun po talaga ang kalalabasan ng isang trading platform kung pag ito ay may kinakaharap na kaso. Yan, or isang matinding problema. Ayan, ay talagang matatakot yung mga users at magsisialisan sila para naman na mailagay sa safety yung kanilang mga funds. The United States Securities and Exchange Commission (SEC) suffered a setback in its lawsuit against Binance. On Monday, a federal magistrate judge denied a request that would have granted the SEC immediate access to Binance US software as part of an investigation. Ayan. Yung request po ng SEC ay para mag-conduct ng investigation sa software ng Binance US. Yan po yung kanilang request. Pero ito po ay dininay yan ng federal magistrate judge. Ayan, hindi po pumayag yung judge na gawin ito ng SEC kay Binance US. The US securities regulator had filed the request on September 11, alleging that Binance US was not cooperating with investigations or providing as much information as it wanted. Ayan, yan daw po yung dahilan ng SEC. Ayaw daw po kasing makipag-cooperate ang Binance. Yan, ayaw nilang magbigay ng sapat na information. Yan, na kailangan nila. Kaya yan yung kahilingan ng US SEC na sila na mismo ang i-investigate yan sa aktual na software ng Binance US. As the Crypto Basic reported on September 15, the SEC alleged that Binance US until now has only produced 220 documents, largely comprising unintelligible screenshots and documents without dates or signatures. Ayan. Hanggang sa ngayon ay nasa 220 lamang daw ang documents na ipinapakita ng Binance US. Ayan, kay SEC. At yung mga evidence, yung mga documents na ito ay unintelligible in screenshots daw. Ayan, unintelligible. Ayan, parang ito ay kapag sinabi nating unintelligible ay parang hindi matalino, parang ganyan. Kulang sa talino. Ayan. Unintelligible or hindi matalino na mga screenshots. Ayan. At saka documents. Yung mga documents daw ay walang mga dates at wala ding mga signatures. The SEC's move on Monday was expected to grant the regulator immediate access to the Binance US technology stack and also compel the exchange to produce more documents and witnesses for the investigation.
Ayan, kailangan daw pong mag-produce ang Binance US ng ng karagdagang mga documents at saka witnesses para sa isasagawang investigasyon na ito. However, Federal Magistrate Judge Zia Faruqi, Judge Zia Faruqi turned down the request, saying as per a Bloomberg report, "I'm not inclined to allow the inspection at this time." Ayan. Tumanggi po si Judge Zia Faruqi, ayan, sa request ng SEC. Sabi niya dito, sa pagkakataon na ito ay hindi na ako papayag sa gagawing inspection na ito. Yan yung kanyang sinabi rito. Instead, the magistrate judge urged the SEC to send more concise discovery requests to Binance US and contact more witnesses. Per the SEC, Binance has restricted the regulator to only 4 witnesses, arguing that additional personnel requested by the SEC did not have sufficient knowledge on the subject matter. Ayan, sabi ng magistrate judge ay ang kailangan gawin ng SEC na lamang dito ay ang mag-request kay Binance na ng mas marami pang mga witnesses. Ayan. Pero sabi ni Binance ay hanggang 4 lamang yung mga witnesses ang pwede nilang i-provide. Ayan. Kasi halos karamihan naman lahat ay kulang daw sa kaalaman tungkol sa subject matter na ito. Ayan. The SEC, as a part of its most recent allegation against Binance US, also claimed that the company had been misleading the court about its relationship with CFO, formerly known as Binance Custody. Ayan. Sabi raw ng SEC ay ang parang ginagawa rito ni Binance US ay minimislead daw nila yung korte. Ayan, yung kaugnayan nito sa CFO. Ayan, the SEC argues that CFO is a Binance-related entity in contrast to what the exchange had claimed in earlier court documents. Ayan. Yung CFO, ito po yung isang bagay kung bakit hinabol ng SEC si Binance. Binance US volume drops from billions to millions. Ayan. Laki po niyan ng binagsak ng kanyang volume. Nagpapakita lamang po ito na talagang kumonte yung mga marami sigurong nagsialisan na mga traders at saka mga investors dito. Ayan. Kasi yung volume na ito ay ito po yung sukat. Ayan, kung gaano ka-active ang Binance US platform. Amid the ongoing legal tussle, Binance US business has struggled. Key executives have departed the company in recent weeks, while trading volume has dropped significantly. According to data from Kaiko Research, weekly trading volume on the exchange has dropped from nearly 5 billion earlier this year to a mere $4 million. Ayan. Sa tingin ko baka babagsak pa yan. Yan po yung chart ng Binance US na weekly trading volume nito. Yan yung mapapansin natin dito. Na yan nga, yung pinakamataas ay umabot sa 4 billion. Ayan. Higit pa ito sa 4 billion noong mga buwan ng March. Pero yan ay mula ng buwan ng March ay unti-unti po itong bumabagsak. Ayan, ang laki po ng binagsak nitong mga buwan ng May. Ayan. At medyo nag-sideways siya. At dito po naganap yung SEC. Ayan, nag-file ng kaso yung SEC. Kasi dito bumagsak na po dito sa mga buwan ng May. Ayan, dito po nag-umpisa na lumabas yung babala. Yung mga warning. Ayan, kaya yung mga users dito ay natakot na sila dito. Ayan, kaya bumagsak. Tapos dito na nag-umpisa yung SEC suit. At ngayon ay yan na. Bagsak na ulit. Ayan, bumagsak po ulit. Kaya naging 40 million na lamang dito at mukhang bumabagsak pa.
Meanwhile, the next Binance versus SEC hearing is scheduled for October 12. Until then, both parties are expected to work on the latest court guidance. Ayan, yung sunod po na pagdinig, yan, ay magaganap ito sa October 12. Ayan, sa sunod po na buwan. Ayan, yan po yung nangyayari ngayon kay Binance. Talagang ipinaglalaban ni Ginoong Changping Zhao ang Binance US, kasi yan nga, gaya ng aking sinabi kanina, ay si Binance US ay isa po itong malaking malaking part ng kabuuan ng Binance. Yan, Binance platform. Yan, kaya maganda talaga yung operation ng isang crypto exchange sa bansang US. Kaya halos lahat ng mga crypto exchange ay gusto talagang mag-operate sa bansang US. Kasi malalaki talaga yung mga investors dito. Ayan, kaya mas malaki yung kanilang yung mga exchanges dito, ay mas malaki na rin yung kanilang kikitain dito, kaya mas gusto talaga nilang mag-operate dito sa bansang US. Ayan, sana nga ay manalo ang Binance dito. Tayo po ay compete po tayo rito kay Binance. Ayan, kaya siya po ang kinakampihan natin dito, at siya po sana ang manalo rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.